Nagkaroon naman ng malawakang blackout sa ilang syudad sa Spain at Portugal dahil sa power outage na siya namang nagdulot ng panik sa mga residente. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagkaroon ng malawakang blackout sa bansang Spain at Portugal sa bahagi ng Iberian Peninsula dahilan para mawalan ng kuryente sa mga elevator, tren at internet sa rehiyon. Dahil dito, nagdulot ito ng pagkapanik sa mga lokal na residente at nagmadaling mag-withdraw ng pera sa mga bangko habang naapektuhan din ang operasyon ng malalaking negosyo at industriya. Ayon kay Portuguese Prime Minister Luis Montenegro, ito raw ay dahil sa power outage na naranasan sa lugar na kalaunay bumalik din matapos ang ilang oras. Nanindigan naman si European Council President Antonio Acosta na wala raw muna itong indikasyon ng kahit anong uri ng cyber attack. Habang mahigpit naman na paalala ni Montenegro na iwasan ang pagpapakalat ng misinformation at kasulukuyang inaalam na ng mga otoridad ang lahat ng posibleng dahilan ng nangyaring massive blackout. Samantala, kasunod naman ang inaasahang papal conclave sa Vatican, isang convicted cardinal naman ang formal ng umatras na lumahok sa nasabing conclave. Taong 2023 nang masangkot sa embezzlement at iba pang finance-related charges sa longtime Vatican diplomat Cardinal Angelo Becciu mula Cuba at nagsilbi ring Secretary of State ni Pope Francis. Sa isang liham na isinulat ni Pope Francis bago siya pumanaw, inilahad na hindi na dapat lumahok si Becciu sa susunod na eleksyon ng Santo Papa. Ginawang kardinal ni Pope Francis si Becciu, ngunit kalaunay pinagre-resign din dahil sa mga aligasyon ng financial mismanagement. Sa iba pang balita, isinagawa naman ng North Korea ang kauna-unahang test firing ng kanilang pinakabagong warship na Choyon class na iniulat ng kanilang state media. Ayon kay North Korean leader Kim Jong-un, ito na raw anyang panahon para pabilisin ng hukbong dagat ng North Korea ang kanilang nuklear bilang bahagi ng pagtatanggol sa soberanya at seguridad ng kanilang karagatan. Dagdag pa na kanilang state media, ang nasabing 5,000-ton warship na Choyon class ay pinangalanan sa isang anti-Japanese revolutionary fighter na si Choyon at dating Minister ng People's Armed Forces ng North Korea. At yan ang mga nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.